Sige po, yung the best na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Because we're expecting the best from God. Amen? So palagi pong dapat ay ibibigay po natin yung the best para sa atin pong Diyos. So na po dito yung natuto ng magmahal. Ayan. Okay. Praise God. Amen. Lahat po tayo. Napakasarap po ng feeling na meron kang minamahal at ganun din naman at merong nagmamahal sa iyo. Amen. Praise God. So although na minsan ay meron po tayong mga bad experiences about love, pero nakakatuwa po sa ating po Panginoon, wala po tayo magiging bad experience. Okay? Kaya sa Diyos, pagka sa Diyos ikaw ay umasa, siguraduhin mo may aasahan ka. Kaya tayong lahat ay mayroong inaasahan sa Diyos. We give because naranasan natin ang Kanya pong pag-ibig at naranasan po natin ang Kanya pong napakayamang biyaya, napakayamang pagpapala, napakayamang awa sa ating pong buhay. Okay? So pagka sinabi pong kung hey Pachoy, ano po ibig po sabihin nun? Doon po sa mga wala pa po kanina. Happy New Year, okay? Pero actually po, Happy New Year, hindi po yun ang tamang translation ng Kung Hei Pachoy, okay? Ang Happy New Year po sa Chinese ay San Nin Fai Lok. Okay, San Nin is new. And then Fai Lok is happy. Okay, so Kung Hei Pachoy, hindi po yun Happy New Year. Kung Hei, ibig po sabihin nun ay congratulations. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Ayan. Bakit? Ang fat choy, ang ibig ko sabihin ng fat choy is for your prosperity. Para sa iyong kasaganaan. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung hey fat choy. Sa English naman po ay congratulations for your prosperity. Amen. Hallelujah. So just imagine yung mga Chinese na declare ng prosperity. Ang ating po Panginoong Jesus, di ba sabi po sa John 10:10, Jesus came that you may have life and have it more abundantly. Kaya panampalatayanan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa ating pong buhay and sigurado po yun, mangyayari po sa inyo yun. Amen? Pagka sa Diyos ka umasa, meron kang aasahan. Kaya napakahalaga po na tayo po ay palagi pong umaasa sa mga pangako ng Panginoon. Okay? So ngayon po meron pong lalaki, tinanong po niya yung isa pong, ang kanya pong girlfriend, sabi niya ay, mahal mo ba ako? Eh, di ba? Yan ang mga tanong ng mga babae, mahilig sila nung gusto nila. Kasi po ang mga babae gusto po nila naririnig, hindi lamang po pinadadama. Okay? So yung mga lalaki dyan ang mga asawa, okay, dapat ay meron kayo natututunan. Okay? Hindi lamang po yun. Alam mo na yun. Di ba? Hindi yun eh. Gusto nila naririnig yun. Okay? ang lalaki po kasi, ang gusto niya yung nakikita. Pero ang babae, ang gusto niya yung naririnig. Kaya magtataka kayo, hindi po ba, bakit yung lalaki, minsan makikita po natin mukhang sakong na sapatos, pero ang napangasawa ay napakaganda. Okay? Bakit po? Kasi po ay naging magaling po siyang magsalita. Okay? So, praise God. So sabi po ng lalaki ay, mahal mo ba ako? Sabi po ng babae, mahal mo ba ako? Sabi naman ng lalaki, siyempre, mahal na mahal kita. Ayan eh. At pagkatapos, sabi namang babae uli, nagtanong uli yung babae, sabi, handa ka bang mamatay para sa akin? Medyo mabigat na tanong na yun. Sabi naman nung lalaki tagal niya nag-isip. Sabi niya, at pagkatapos sabi niya, hindi. Okay? At ang sabi niya ay ang karugtong, medyo nagulat yung babae. Tapos ang karugtong po sabi niya, kasi ang pag-ibig ko sa'yo hindi namamatay. Ay! Amen. May hugot, ano? Praise God. Alam naman po natin na bola lang yun. Amen? Pero ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, kailanman po ay hindi po mamamatay. Okay? Praise God. So, alam naman po natin, we are starting a series of love because this is a love month. Ang February is the best year, sa best month for us to talk about love. Bakit po napakahalaga po sa Diyos na unang-unang sa lahat, maipakita niya yung pag-ibig niya po sa atin. Ganon din po tayo matanggap po natin ang pag-ibig niya po sa atin at ganon din naman po maibahagi rin po natin sa iba ang pag-ibig na naranasan po natin sa Diyos. And no question, kung meron po pag-ibig sa puso ng bawat tao, tama po, ay wala na pong patayan. Wala na pong nakawan. Wala na pong hold up, wala nang selos, wala nang inggit, di po ba? And it's a very, very napakaganda po ng mundo kung ang mundo po ay punong-puno po ng
pag-ibig. Kaya po is very, very important for us to always preach about love. Kaya nga po yun yung minamaster po natin. Okay, namaster po natin. Kasi ang kadalasan na pag-ibig lang po natin, pag nakita mo, cute niya. In love ako sa kanya. Okay? Okay? Love is not a feeling. Tandaan po natin. Kasi po ang feeling, para po yung ano eh. Para po yung roller coaster, para po yung weather. Okay, pabago-bago. Okay? Ang pag-ibig po is a decision. Okay, ang desisyonan po natin na kahit na anong mangyari, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Okay? So, ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa po sa atin. Di ba? Minahal niya po tayo kahit na sino ka man. Di ba? Sino ka ba para mahalin ni Lord? Pero minahal ka niya. Tama po? So, ganun din po ang inaasahan po ng Diyos sa bawat sa po sa atin na mahalin din po natin siya tulad ng pagmamahal niya po sa atin. Okay? Kaya turuan ko po kayo ng prayer, okay? Ng panalangin na prayer. Alam niyo po, palagi po dapat pinapanalangin natin, Lord, I pray that you will give an ever-increasing love. Okay? For you, for others, and for the lost. Okay? Parang wala nang gustong ma-inlove dito, okay. Okay. Hindi po ba napakagandang pag-ibig noon, di ba? Yung katabi mo, kung asawa mo yan, di ba? Ganyan din dapat ang prayer mo sa sarili mo. At hindi yung palagi, sana, Panginoon, ganun ang prayer niya sa akin. So, dapat ikaw muna yon, okay? Praise God. So, kaya po, pag-aralan po natin ang pag-ibig. Let's just continue to pray and believe that the Holy Spirit will speak into our hearts. Hindi lamang po ako. Okay, yung sinasabi ko sa inyo, makakalimutan nyo na yun. Paglabas ninyo, nakalimutan nyo na. Okay? Pero ang banal na Santong Espiritu, ang nais ko na siyang mangusap sa inyo sa pamamagitan po ng kanya pong salita na ating po pag-aaralan. Okay? And then, sabi niya, kalimutan ko po yung, yung letter to. Yung quote sabi is, love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. Sa Tagalog po, ang pag-ibig lamang po meron pong kapangyarihan para magkaroon ng pagbabago ang kaaway mo na maging iyong kaibigan. Amen? Kaya nga po tinuturuan po tayo ng Diyos, di ba? Love your enemy. Okay? Kasi po pag naranasan po niya yung pag-ibig, ay mababago po siya. Hindi yung galit niya, gantihan natin ng galit. Yung masasamang salita niya, gantihan po natin ng masasamang salita. Okay? Ang nais po ng Diyos ay gamitin po natin ang maka-Diyos na pamamaraan, kundi ang mahalin po natin ang ating pong kaaway. Okay? Hindi yung ipag-pray mo, Lord. Kunin mo na siya. Okay? Praise the Lord. Okay? Praise God. So ipag-pray po natin. Ano po yung pag-pray po natin? Pagka mayroon pong mga galit po sa atin, umaaway po sa atin, kung ano-ano pong mga kasinungalingan ang pinagsasabi po sa atin, ipag-pray po natin na magkaroon po sila ng maka-Diyos na kalungkutan. Okay, godly sorrow that they will come to repentance. Para po sila ay bumalik po sa pagsisisi at sila po ay magkaroon po ng pagbabago na nagmumula sa Diyos. Okay? So, what is love? Love is, okay, ito po yung sa 1 Corinthians, na daanan na po natin a few months ago, yung 1 Corinthians, na yung lugar po ng Corinto is a church. Corinthians is a church. So, para din po tayo yun. And every church have a problem. Lahat po ng church, kahit saan ka pumunta, palagi po may problema. Okay? Yung pagka umalis ka dito, may problema. Pagbalik mo doon sa ibang church, naku, marami kang problema. Okay? So, kung meron ka ditong di gusto, doon, 3 ang hindi mo magugustuhan. Okay? Tama po? So, every church is a problem. Wala kang church na mapupuntahan na perfecto. Okay? Actually, ang church is perfect. Kaya nung dumating ka, hindi na siya perfecto. Okay? Kaya po napakahalaga that yung church mo natin, mahalin ka, kung dito ka dinala ni Lord, di ba? Embrace mo. Embrace mo. Dito ka lumago, dito ka mag-grow, okay? And growing in a church is not just only academically. Tandaan po natin, it's not about academics. Okay? Church is about relationship. Kaya na-improve po natin ang relationship po natin sa bawat isa. At natutuwa pa ako dahil ngayong araw na to, hindi po kami kumain sa labas, hindi po kami bumili ng tapaw. Okay, may mga nag-invite kayo ng maga, love feast. Di ba? Saan ka pa? Di sa church ka na. Di ba? Okay. And then pagkatapos, naimbitahan kami sa Roosevelt, kainan. Kaya nag-control ako kasi kakain pa ako mamaya. Kasi meron pa po ako isa pinuntahan na kainan uli.
Hindi po ba? So, ang church is a family. Okay, tandaan po natin, it's school, okay, it's a school. Pero the main reason, that's why we are all together in this place is because of relationship. Okay, sige, sabihin mo ulit sa katabi mo, kaya ikaw kahit ganyan ka, love na love kita. Okay. Okay. So ano po yung nangyayari po sa sa Corinthian Church? Ang nangyayari po sa Corinthian Church ay meron po silang inabuso po nila yung regalo po sa kanila ng Diyos. Okay? Yung gift, yung kanila pong spiritual gifts ay kanila pong inabuso. At ano ba po, ang nangyayari po doon, nagkakaroon po ng division ng church. Meron po silang pagpapanig-panig. Okay? Yun po yung dapat po nating iwasan, yung pagkakampi-kampi. Okay? So dapat po, lahat po tayo dito, we are living as a family. Okay? At ano pa po ang meron pa po doon mga inggitan. Inggit sa mga gifts na ganito. Uy, siya kumakanta na. Uy, siya sumasayaw na. Kahit medyo overweight siya. Hindi ba? Sorry po, ako meron ito tamaan. Okay. Okay? Hindi, ano pa po nangyayari? Meron pa pong selfishness. Hindi po ba? Pag yung pagiging maramot. Okay? So dito po wala pong maramot. Okay? Bakit po kinamuhian po ng Diyos ang maramot? Ang maramot, pumapangit. Di ba? Kasi maramot masungit. Di ba? Kaya po natutuwa po dahil meron po tayong bagong ministry, cooking ministry. Di ba? At I'm so blessed kasi po sa buhay ni Sister Angie. Di ba? So blessed. Kasi just imagine, alauna nagluluto pa siya. Di ba? At sabi ko sa kanya, sis, thank you nagluto ka. Sabi niya ay, Pastor, mas lalo po ako nagiging masaya pagka ginagawa ko po yun. Amen? Kaya na-touch naman ako doon. Sabi ko, hindi ko isasama sa preaching ko to. Okay? At nakakahawa po pagka gumagawa ka na mabuti. Kanina po meron pong isa na nag-alok sa ating pong overnight prayer meeting. Ano po? May nag-alok na siya na raw magluluto. Amen. Hallelujah. Kaya kayo, kung meron pa bang gustong mag-alok sa inyo, okay lang po. Okay? Praise God. So, at ano po yung nangyayari po sa Corinthians? Meron po pong impatience. Ibig sabihin ng impatience, wala pong pasensya. Okay? Dapat po tayo, para tayo magkakamag-anak po tayo dito, although na yung iba is 7 years na, 8 years na, pero wala ka pa nakikitang growth, be patient. Diba? Huwag nating hanapin yung kanila pong growth dahil sa tagal na ng kanila pong pag-church. Okay, ang atin lamang pong dapat na tingnan yung atin pong sarili. Let's compare ourselves from yesterday. Last year, ganito na ako. So ano na kaya nangyari sa akin after a year? Di ba? So dapat po i-compare lamang po natin ang ating pong sarili, hindi sa ibang tao, kundi sa atin din pong sarili. Okay? Am I getting better? Di ba? O I am getting bitter. Okay? Di ba? Kasi po, it's very, very important na maunawaan po natin ang mga bagay na ito. Okay? At ano po nangyayari? Nagkakaroon po sila sa Corinthians, meron po silang mga behavior, meron po silang mga attitude na hindi po maganda. Kaya po dito isinulat ni Apostle Paul ang definition ng love para maunawaan po natin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Okay? So sabi dito, the only way spiritual gifts can be used creatively is when Christians are motivated by love. Okay? Lahat po tayo meron pong gifts. Okay? Kasi nung nilikha po tayo ng Diyos, God has taken something from Him at iniligay niya po sa iyo. Meron siya iniligay sa iyo, iniligay po sa bawat sa po sa atin. At ang lahat po ng mga bagay na yun ay maaari po nating magamit without even motivated by love. Pero mas maganda po, mas magiging creative po tayo, mas magiging effective po tayo, mas magiging useful po tayo kung ito po ay gagamitin po natin na meron pong pag-ibig. Amen? Hallelujah. Sa ating pong giving, no matter nagbigay ka ng 100,000, walang pag-ibig, bali wala po. Pero yung pagbibigay mo lamang ng bukal sa iyong loob na meron kang pasasalamat, meron kang gratitude dahil alam mo ang lahat ng mga bagay na yung tinatamasa ay galing sa Panginoon. Hallelujah. Yun po yung bagay na nakapagbibigay po ng ligaya at luwalhati sa ating pong Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya we can love without giving, but we cannot give without loving. Napakahalaga. Ano po? Amen. Kaya sabi sa akin, mamaya, talagang, I will give you with love. Okay? So,
So, spiritual gifts is okay, the superior quality of life is love. It is not gifts. Okay? Kaya kung nakikita natin na nag-improve yung ating pong pag-ibig sa gawain po ng Diyos, nag-improve ang ating pong pag-ibig sa ating pong kapwa, nag-improve ang ating pong pag-ibig sa ating pong mga kapatiran. Amen. Hallelujah, you are on the right path. Okay? Tama ang iyong nilalakaran. And the most excellent way to live and serve is to possess and share love. Okay? So, share po natin ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Okay? Kaya kanina, talagang punong-puno ng pag-ibig yung aming pong kainan. May adobo, may ginataang sitaw, may tilapia. Okay? Pansin, ibig sabihin, sila po ay tuwang-tuwa. Okay? Dahil na-share po nila yung blessings na nagmumula sa ating po Panginoon. Okay? Praise the Lord. So, kasi po masigit kang nagiging maligaya pagka ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. Kaya po pagka tayo isa po sa napakagandang kultura po ng mga Chinese, pag binigyan mo sila, palagi sila nag-iisip na, bigyan ka rin po nila. Di ba ba? Kaya pagka binigyan ka ng licensing ngayon, tinikanda mo, 20. Palitan mo ng 50, ibalik mo sa kanila. Para bibigyan ka pa nila mas malaki. Okay. Okay, praise God. No. Okay, praise God. Sabi ito, if I could speak all the language of earth and of angels but didn't love others, I would only be a noisy gong or clanging cymbals. Ito po yun, no? Yung cymbals, oh. Di ba? Kalampagin mo ng kalampagin yan, di ba? Walang tono, walang direksyon, di ba? Yan lamang po ang atin pong sarili. Kung marami kang gifts, ang galing-galing mo magsalita, wala ka namang pag-ibig. Di ba? Kaya po napakahalaga sa lahat po ng ating pong mga ginagawa, let's always to pray for love, na mapuno ang ating pong buhay ng pag-ibig. Because gifts without love is nothing. Di ba? Ikaw ba magaganahan kang kumain? Kung halimbawa, sarap ng pagkain, di ba? Kare-kare, o yan, kumain ka na. Takot-takaw nito. O ba, pag-ibig, makakakain ka ba? Di ba? Hindi. Di ba? Kahit favorite mo yung inihain sa'yo. Tama? Kaya po it's very, very important we should always give with love. Okay? Okay. Praise God. If I had the gift of prophecy and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge and if I had such faith that I could move mountains but didn't love others, I would be nothing. Baliwala. Okay? Humihinga ka lang pero baliwala ka. Okay? Kaya po napakahalaga ng ating pong puso ay dapat po sisidlan po ng pag-ibig po ng Diyos. Okay? Sabi dito, prophecy is nothing, understanding all mysteries is nothing, and knowledge is nothing. Even faith is nothing. Meron kang pananampalataya, di ba? Na bukas may trabaho na ako, may trabaho ko na. Di ba? Magkakapera ako, may pera ka kagad. Pero wala ka namang pag-ibig, baliwala. Okay? So it's very important for us to always give an emphasis on love. If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Alam mo, nakakatuwa po yung mga pinanonood po natin. Tama po, sa nakakapag-mission po tayo, nakapagbibigay po tayo doon sa mga maliliit na mga bata na wala po talaga silang kakayanan para po mag-aral. Iba po sa kanila, hindi po nag-aaral. Nag-uusap nga kami, ni Sister Stella kanina na be-bless kami dahil hindi namin kaya pumunta doon. At kahit na libre yung pamasahe, ayaw namin. Okay. All expenses, paid free, libre lahat, di ba? May titirang ka, may kakainin ka, di ba? Kaya po, we're very, very blessed na tayo po yung nakapagbe-bless doon sa mga batang yun. Di po ba, nakikita niyo po ba, nararamdaman niyo po ba yung nararamdaman ko, yung feeling na kahit na wala ka doon, pero parang kabahagi ka ng mga ginagawa nila. Amen? At tayong lahat ay kabahagi, ikaw, tayong lahat na narito ay kabahagi roon dahil sa atin pong patuloy na pag-o-offering sa ating pong Panginoon. Amen? Praise God. So, sabi dito, giving without love profits nothing. Wala pong profit yun. Okay? And then, giving one's good, giving one's life. Yung pagbibigay po natin ng buhay, yung pagiging martir. Okay? Baliwala po yun. Nakita na po ba kayo yung nagsusunog? Marami po yan yung religious group na Hare Krishna. Nagsusunog po sila para
prove lang po nila yung kanila pong point. Okay, subali wala. Kasi wala naman pong pag-ibig doon eh. Tama? Okay, kaya sabi mo sa kanya, kaya ikaw huwag magsusunog. Okay, praise God. So, ano-ano po ba yung ibig sabihin po ng love? Love is patient. Dapat po ma-master na po natin yan because every time that we are having a service, we keep on repeating and repeating and repeating and repeating the meaning of love. Love is patient. Ano po yung ibig po sabihin ng patient? Mahaba ang pasensya. Okay? Kaya po napakahalaga na tayo po ay dapat na maging mahaba ang pasensya. Huwag maubos ang iyong pasensya kung minsan ay parang napakatagal sumagot ng Diyos. Because God is still working on you. Okay? Actually po, ang blessings palagi naman po nakahanda eh. Hindi po nawawala ang blessings. Ang blessings palagi po naka-ready. Sabi po sa Bible, God has given us everything we need in life. Godliness and everything we need in life. Okay? So, ang problema lamang po, hindi ka pa ready. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, palagi ka na mag-ready. Okay? Okay? Kasi po, we will not receive any blessings from God. Kasi mahal niya tayo. Kasi ang pagpapala na natanggap mo ng maaga, hindi magiging pagpapala sa iyo. Ito ay makakasira sa iyo. Okay? So, envy. Ano po yung envy? Ibig sabihin yung inggit. Di ba ba? Inggit. Ano po nangyari kay Cain? Nainggit po siya sa kanya pong kapatid na si Abel. Tama? Kaya pinatay niya. Envy, ang ugat po ng another na kasalanan ay ang inggit. Kaya po dapat, huwag po tayong mainggit. Okay? Cute ka naman eh. Okay. Pagka walang nakakakita, cute ka. Pag mag-isa ka lang sa toilet, cute ka, okay? And praise God, God has created you according to His image. Okay? Ginawa ka ng Panginoon ng ayon sa kanyang wangis. At ang Diyos ay napakaganda. Okay? And then, ano pa po? Sabi dito, does not envy or boast. Hindi po mayabang. It is not arrogant. Okay? Or rude. Hindi po bastos. Kaya we should practice respect. Respeto po natin ang lahat po ng tao. Okay? Respect is very, very important. Sa ating po tahanan, respeto po natin yung mga nakakatanda po sa atin, respeto po natin yung ating po magulang, respeto po natin yung mga tumulong po sa atin, respeto po natin yung katabi mo, respeto mo yan. Di ba? Praise God. Okay? Respect is very, very important in every company. Kaya nga po meron pong ethics eh. Di ba? Meron po mga code of ethics sa mga businesses, sa mga boarding house po natin, dapat din po meron po mga code of ethics. Okay? Okay? Hindi ka na pwede magkalkal ng plastic pag alas 12 na ng gabi. Okay? Praise God. Ethics. Okay? Praise God. Okay, so kaya napakahalaga, it does not insist on its own way. Hindi naman po lahat ng iniisip mo ay tama at hindi naman lahat din ng tama ay naiisip mo. Tama? So hindi po natin dapat ay pagpilitan ng lahat ng mga bagay. Pumasok na sa isip mo. Pinilit mo na. Okay? At wag po natin, at ganoon din po, wag po tayo magbibigay po ng unsolicited advice. Ano po ibig po sa unsolicited advice? Nagbibigay ka ng advice, hindi naman po hinihingi. Okay? Tsaka yung mga comments po natin. Huwag ka na magbabasa ng comments kung meron kang pinost na parang na parang kontrobersyal. Okay? Praise God. Huwag na po sabihin yung basahin lahat ng mga comments po sa atin. At kadalasan na nababasa po natin comments yung mga negative. Tama? Okay, meron nga pong isang writer sa Washington Post, sabi niya, susulat siya ng article and then merong nag-comment, sabi niya, hindi maganda yung sinusulat mo. Naka-apekto sa kanya yun, sabi niya. Sabi niya doon sa editor, hindi na ako ulit magsusulat. Kasi hindi naman pala maganda yung sinusulat ko. Sabi sa kanya, sir naman, sabi sa kanya, hindi mo ba alaan na lahat ng mga nagko-comments doon ay wala sa level ng intelligence natin? Okay? Kaya yung mga nagpo-post sa inyo, nagko-comments, wala sa level ng intelligence ninyo yan. Okay? Sabi niya, tignan mo yung spelling niyan. Mali-mali. Tama ba? Okay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magbabasa ng mga comments. Okay? Praise God. At ganun din naman, huwag ka na magko-comment. Okay? Praise God. So it doesn't insist on its own way. Okay?
And then it does not rejoice about injustice but rejoices whenever the truth wins out. Sa iba pong version sabi dito, hindi siya natutuwa pagka mayroon ng sasaktan at hindi naman din po siya, siya po ay hindi po siya natutuwa pagka mayroon po naagrabyado. Di ba ba? Kaya po tayo, hindi po tayo dapat natutuwa pag mayroon pong naagrabyado. Okay? Dapat po tayo po ay nakikisimpatya po sa kanila. Okay? And then, love never gives up. Sabihin mo sa katabi mo, never give up. Ayan, okay. Parang nag-give up ka na kagad, sinasabi mo pa lang eh. Sabihin mo yung talaga meron din, never give up. Ayan, never give up, never loses faith. Di ba? It's always hopeful and endures through every circumstances. Huwag po tayong mawawala ng pananampalataya, lalo-lalo na po sa mga pangako po ng Diyos dahil ang pangako po ng Diyos ay tapat. Tama? Pangako ng Diyos ay totoo. Ang pangako po ng Diyos ay mangyayari po sa bawat isa po sa inyo. Amen? Ito po yung ating pong panghawakan palagi. It's always hopeful. Palagi po tayong merong inaasahan. Palagi po tayong merong pag-asa. Okay? And endures every circumstances. Mapagtatagumpayan po natin ang lahat-lahat ng mga problema, ang lahat-lahat ng mga bagyo sa ating po mga buhay, ang lahat-lahat ng mga challenges, ang lahat-lahat ng ating po mga worry, ang lahat po ng ating po mga takot, as long as you will always have faith and always have hope. Okay? Prophecy and speaking in unknown languages and special knowledge will become useless. Magiging baliwala pala ang lahat ng mga bagay nito. Bakit po? But love will last forever. Yung pag-ibig ng Diyos, yun po lang po yung mananatili po sa bawat po sa atin. Kaya kung meron po tayong dapat na ipanalangin sa ating pong buhay, yun ay wala pong iba kundi ang pag-ibig. Diba? Kaya po we are mastering love. Okay? Kasi if you have love, you will have everything. Okay? Because you will never lose anything because you have love. Tama? You will have your family, you will have your friends, you will have the favor coming from God, you will have the blessings from God, you will have answer to all your prayers as long as you will have love. Amen. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ako labing na ako talaga ngayon. Okay. Okay, praise God. Amen. So now our knowledge is partial and incomplete. Ang ating nalalaman lamang po ay napakaliit. Okay? Kaya huwag kang magmamalaki na kung ilang beses mo na nabasa ang Bible, nakapag-devotion ko na, that's good. Okay? Pero never na tayo po ay maging mapagmalaki. Okay? Kasi napakaliit pa lamang. Pagkakakilala po natin sa Diyos, ay kapurit pa lamang po. Okay? Kaya po ang eternity is was given to us for us to know God. Okay? Yung talagang nakilala po natin. Kaya wala pong boredom sa eternity. Minsan naisip natin, nakakainip to kaya doon? Okay? Wala pong boredom doon. Okay? Hallelujah. Yun po nga. Actually, the greatest motivation of Jesus Christ was joy, eternal joy. Kaya yun din po yung ating po maging motivation. Ano po? Yung eternal joy ng ating po Panginoong Kristo. And even the gift of prophecy reveals only part of the whole picture. But when the time of perfection comes, ano po yung perfection? Ibig sabihin ng perfection, hindi ka na mamamatay. Time of perfection eh. Okay? Kasi meron pa tayong pagdadaanan eh, yung death. As long as we wouldn't be raptured, okay, we will all face death. Okay? And then after that is perfection. Okay? These partial things will become useless. So when I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child. But when I grew up, I put away childish things. So sino po dito yung mga naglalaro pa po? Okay, praise God. Okay, so okay po yun. Minsan po, wag naman yung palagi yun na maging sentro. Di ba? Wala ka nang tulog. Nagpuyat ka pa. Di ba? Nag-games ka pa. Tama? Okay? So, okay po yung maglaro ka pa minsan-minsan, pero wag naman yung palagi. Di ba? Ang nilalaro mo, Tetris? Okay. Yun na po, alam ko, ano ba yung mga, ano ba yun? Ayun, ML, Mobile Legend, okay? So, nakaka-addict po yan eh. Lalo na po yung mga nagkakakaratihan. Yung mga nagsusuntok-suntukan, nauso pa ba yun? Ay, hindi na. Barilan na ngayon. Okay. So, praise God.
So, bawasan po natin. Kung di po natin maiwasan, bawasan na po natin ng konti. Okay? Kasi hindi ka na bata. Okay? At hindi ka na rin batang isip. Okay? Praise God. Now we see things imperfectly like passing reflections in a mirror, but then we will see everything in perfect clarity. All that I know now is partial. Palagi po sinasabi, partial and incomplete. Bakit po palaging inuulit-ulit ito? Para hindi ka maging mayabang. Okay, para palagi po tayo naghahambol, palagi po tayong humihingi ng karunungan sa ating pong Diyos kung ano yung mga bagay na ating pong gagawin, sa ating pong mga desisyon sa ating pong buhay. But then I will know everything completely just as God knows me completely. Okay, kilala po tayo ng Diyos, pero ang Diyos di pa po natin kilala ng totohanan. Okay, so ganoon din po ang sarili po natin. Minsan hindi pa po natin nakikilala ng gusto ang ating pong sarili. Although araw-araw nakikita mo yan, pero minsan hindi mo pa rin talaga na-admit kung ano pa yung mga pagkakamali mo sa iyong buhay, o baka mamaya nagbubulag-bulagan ka lang. Okay? So napakahalaga that we should always seek God para po tayo patuloy na magpalinis po sa Kanya. And then these three things will last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. So when you love someone, you will trust Him and will always be anticipating new joys. Pagka mahal mo isang tao, okay? Pag mahal mong isang tao, ay palagi tayong nag-anticipate ng panibagong kagalakan. Okay? Okay. Alam niyo po, sa mga mag-aasawa, palagi po nagkakaroon minsan na arguments. Tama po? Ay, babait naman ng mga mag-aasawa dito. Hindi nag-argument. Okay? Praise God. So, but we should always anticipate joys. And then, alam niyo po yung mga counselor, pag nagka-counsel po sila ng mga mag-aasawa, ang palagi po nilang ginagawa, binabalik po sila doon sa unang araw na nag-date po sila. Okay, so dapat po, ganun din po ang ginagawa po natin. Babalikan po natin yung mga good old days na kung saan binigyan kanya ng flowers at may kasamang chocolates. Okay. Praise God. We should be reminiscing the good old days sometimes, okay? Praise God. Okay, para po ma-revive uli yung ating pong pag-ibig sa bawat isa, okay? Kaya po, praise God. Okay, and then agape. Ano po yung ibig po sabihin ng agape? Meron pong klase po ng pag-ibig na akala po natin ay pag-ibig po talaga. There is eros. Okay? Eros came, yung word na erotic or erotica, galing po sa word na eros. Yung meron kang attraction doon sa sexual attraction. Okay? Yun ang kadalasan na ano po natin. Pero sa Bible po, ang tawag po doon is lust. Okay? Tita ng laman. Agape love, ano po yung agape love? Agape love, in a short word, this is selfless love. Okay? Ano ibig sabihin ng selfless love? Hindi po selfish. Hindi yung maramot, hindi yung palaging ikaw, yung palaging bida sa buhay. Okay? Hindi yung palaging ikaw yung nangunguna. Okay? Selfless, yung palaging nagbibigay. Kaya nga po tayo, ano po ang ginagawa po natin? We are practicing agape love. Yung selfless love na kung saan ibinibigay po natin ang ating pong lakas, ang ating pong oras sa ating pong Diyos, sa pagsisilbi. Okay, we submit. Di ba? We submit. Bakit? Ito po yung kind of agape love, yung selfless. Yung hindi yung selfish, hindi yung maramot na pag-ibig. We are giving our finances. Bakit? Because we are practicing agape, selfless love. Okay? We are giving our talents. Hindi po ba? Ang ating pong pagsisilbi, we are giving it away. Bakit? Walang bayad. Because this is selfless love. Okay? Mag-overnight. Nagpa-fasting po tayo. Bakit po? Hindi po natin we are giving up meals sometimes a day. Nagpa-fast po tayo. Hindi po tayo kumakain. Nag-aayuno po tayo. Bakit po? Kasi we want to show God na hindi ito ang ating Diyos. Sabihin mo nga, sige nga, kalabitin mo yung tiyan mo. Hindi ikaw ang aking Diyos. Amen. Hallelujah. We are fasting and then we will be having overnight. Bakit po? Kasi po minsan ang Diyos po natin tulog. Di ba? Natulog ka ng 10 oras, inaantok ka pa. Di ba? So, kaya po meron po tayong overnight. This is the first overnight prayer meeting po natin. Okay, so kung meron po kayong time, you can spend an hour with us kung meron kayong pasok kinabukasan. Okay, just, I want you to join. Magkakaroon po tayo ng prayer workshop para po mas lalo pong ma-enhance yung ating po prayer life.
Amen? Okay po ba yan? Okay, praise God. So agape love is enriching. Okay, so ito po ang simula ng start ng pagiging asensado mo sa iyong buhay. Okay, ang pagiging maibigin. People don't care how much you know until they know how much you care. Wow, Tagalogin ko. Ang tao walang pakialam ang tao sa iyo kung kahit gaano karami ang iyong nalalaman. Pero people don't care how much you know until they know how much you care. Sige na, Tagalogin nyo na lang. Ang tao, people don't care. Ang tao ay hindi nagkikare sa lahat lamang ng iyong nalalaman. Okay? People don't care how much you know until they know. Ang nais ng tao, ikaw ay nagkikare sa kanila. Okay? Okay ba yan? Naintindihan na? Okay, praise the Lord. Okay, sabi ko na nga ba, tumatalino na kayo eh. Okay, so ministry with love enriches the whole church, di ba ba? Kaya po yung pag-ibig po natin dito sa church, ito po yung isa pong bagay na makikita po ng tao sa atin. Hindi po yung para kang aso. Palagi kang nag-aawa. Dito, sweet na sweet kayo. Pagdating sa bahay, para kayong aso't pusa. Tama? Okay. Hi, sister! I love you with the love of the Lord. Di ba ba? Ang gating sa... Okay. Okay. Praise God. So, Christians are taught of God to love one another. Di ba ba? Tinuturuan po tayo ng Diyos na mahalin po natin ang bawat isa. And then, Jesus taught us to love by giving His life. Binigay po ng ating Panginoon sa kanya pong buhay para tayo maipakita po niya ang pag-ibig niya po sa atin. And then the Holy Spirit teaches us to love how? To love one another by pouring out God's love in our hearts. Di ba ba? Kaya po ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are always teaching us how to love. Amen? Praise God. And then agape love is enduring. Ano po yung enduring? Ibig sabihin, na-endure mo ang lahat-lahat ng mga criticism sa iyo, na-endure mo ang lahat ng takot, na-endure mo ang lahat ng mga pagkukulang, na-endure mo ang lahat ng mga problema. Hallelujah. Bakit? Dahil ikaw ay punong-puno ng pag-ibig na po ng Diyos. Amen? Na kahit na may sinasabi sa iyo yung tao, baliwala. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa iyo. Amen? Kaya po, it's very, very important that our heart is always filled with the love of God. Ngayon pa, paano mangyayari yun? Every day. Every day po, paano mangyayari na ang puso mo ay mapuno ng pag-ibig ng Diyos sa araw-araw? Amen. Magbasa ng Bible. Why? Because the Bible is not only the manual of life, it is also the love letter of God for you. Okay, ito po yung love letter ni Lord sa atin eh. Kaya po, pag binabasa mo yan, di po ba? Di ba nung una kang niligawan, gusto ba yung love letter? Ay, laos na. Okay. Noon po kasi uso yung love letter, hindi po ba? Yung mga binabasa-basa, nakatiklop pa yan doon, nakalagay pa yan doon sa wallet. Hindi po ba? Pag medyo may time ka, bubuklatin mo yung love letter, binabasa-basa mo pa, di ba? Tapos pinupulbuhan mo pa, inaamoy-amoy mo pa. Okay. So, ang Bible po is the same thing. Hindi po ba? Ito po yung love letter ng Panginoon sa atin. Kaya po it's very important that we should always read the love letter of God for ourselves. Okay? Para mas lalo po tayong maging mapagmahal. And then, agape love is edifying. Kung gusto po natin talaga na mag-grow in all areas of our life, just continue to remember the love of God in us. Patuloy po nating isipin. At ganoon din po tayo, if you want to edify your brothers or your sisters, patuloy mo ipakita ang iyong pag-ibig. Di po ba? Ang bata, lalaki po yung maayos. Pagka ipinapakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Okay? Kaya kahit po tayo malayo sa ating po mga pamilya, we can still share the love of God. Okay? Through our words, through our actions, hindi yung palagi kang galit. Di ba? Saan na nga na makipag-chat sa anak mo, galit ka pa. Okay? Praise God. So, dito na lang po ako magtatapos sa verse nito. Sabi dito sa John 15:13, Dave, pwede na. Okay, so sabi dito, there is no
Sabay-sabay po natin basahin, there is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Okay? So ang pinakamatinding pag-ibig po na palagi po nating isipin ay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat po sa atin. Bakit po? Jesus lay His life for you. Jesus lay His life for you and for me. For all of us here. So ganun din po ang dapat pong maging response, maging attitude din po ng bawat po sa atin. That we should lay our life for Jesus. Okay? Para po for us to be edified, to endure all things, to enjoy life to its fullest. Let's continue to surrender, totally surrender our love, our life to the one who gave His life for us. Amen? Sige po, let's all stand up. Hallelujah. Tayo po lahat tayo tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you for your great love for us. Thank you for your Holy Spirit who pour out His love in our hearts that we may share it to others. Maibahagi po namin ang pag-ibig na ito na yung pinadama po sa amin. Lord, we just want to thank you for your great love for us. Maraming salamat, Panginoong Jesus, for laying yourself, for laying your life for us. Ikaw ay namatay sa bawat sakit sa amin para madama namin ang kakaiba mong pag-ibig, selfless, agape love for all of us. And Lord, we will always remember about your goodness for us, that you have taken us out, Lord God, from the miry clay of sin and bringing us into your light. Thank you, Lord. Hallelujah.